Hello po, Pinuno. Ako po si Glidel. Ipinanganak po ako sa Misamis Occidental. Ngunit noong 10 taon ako, ay lumipat kami sa Capiz. Doon na nga po ako nakakita ng tunay na mga aswang. Sa katunayan, simula pagkabata ay nagkaroon ako ng mga hindi malilimutang karanasan sa mga aswang na walang inihatid sa akin, kundi labis na kilabot. Tandang-tanda ko pa noong umalis si nanay at tatay, kaya naman wala akong ibang kasama sa bahay kundi si Tito Rodel. Isinama ko ni Tito sa kanilang malawak na sakahan dahil wala siyang ibang mapag-iiwanan sa akin. Hinintay ko siyang matapos sa pag-aararo at takip silim na nang umuwi kami. Pareho kaming nakasakay sa gareta habang hila-hila kami ng kalabaw. Nagulat na lang kami nang biglang tumigil sa paglalakad yung kalabaw. Bigla itong nagwala at nagpatalon-talon na tila ba may kung anong kinakatakutan. Anumang pilit pakalmahin ni Tito ay hindi niya ito mapatigil sa pagwawala. Maya-maya, biglang may kumaluskos sa mayabong na talahiban. Sabay kaming napatingin sa gawing yan at ganoon na lamang ang pagkagulat namin nang makita ang isang dambuhalang aso na may pagkakahawig sa lobo. Nagliliyab ang mga mata nito at litaw na litaw ang kanyang pangil. Sa bawat segundong lumilipas ay palaki yon ng palaki at umabot pa sa puntong mas malaki pa ito sa biserong kalabaw. Nang mga sandaling yon ay mangiyak-ngiyak na ako dahil sa matinding takot. Nagtago na lamang ako sa likuran ni Tito habang nakakapit ako ng mahigpit sa laylayan ng damit niya. Umangil ang dambuhalang aso. Pagkatapos ay umalulong ito ng ubod ng lakas. Nakapanghihilakbot at nakasisindak. Bigla akong niyakap ni Tito, tsaka niya ako binulungan. Sinabi niya sa akin na wag akong lalayo sa kanya dahil aswang, yung asong nasa may talahiban. Kumabog ang dibdib ko at nagsimula na akong manginig sa takot. Napanganga kami ni Tito nang biglang maglaho yung aso. Akala namin ay tuluyan na itong umalis. Ngunit sumulpot lang pala ito sa likuran namin. Nakabuel na pala ang aswang at malapit na ito sa amin. Buti na lang talaga at biglang nagtatatalon yung kalabaw namin at mabilis itong tumakbo papalayo. Dahil sakay kami ng gareta, ay kasama kami nung natangay. Nang malayo-layo na kami, ay nakita naming nakatayo ang aso doon, malapit sa kinaroroonan na namin. Ang pinaka nakakatakot pa, nasaksihan namin kung papaano ito nagpalit ng anyo mula sa pagiging aso hanggang sa pagiging itim na ibon. Nabahala kami nang bigla itong lumipad ng ubod ng bilis papunta sa direksyon namin. Dinampot ni Tito yung itak at iniambayon sa ibon na kasalukuyang nang nakadapo sa gareta. Sa isang iglap ay nagawa muling magpalit ng anyo ng ibon, ngunit sa pagkakataong yan ay bumalik na ito sa tunay nitong anyo. Isang lalaki na may matutulis na kuko at namumulang mata. Puno ng itim at nakapaumbok na ugat ang kanyang muka at iba pang parte ng katawan nito. Bigla ang sinunggaba ng aswang si Tito, dahilan upang mahulog ito sa gareta at mapahiga sa lupa. Lumapit sa kanya yung aswang at kinagat niya ito sa leeg. Napahiyaw si Tito at buong lakas niyang itinulak yung nakapatong na aswang. Mabuti na lang at hindi malalim ang naging sugat ni Tito Rodel. Gayunpaman, medyo marami-rami rin ang dugo na lumabas mula sa sugat. Nakapagtataka dahil matapos makagat ng aswang si Tito, ay bigla na yung nag-anyong ibon at saka lumipad papalayo. Para bang hindi nito intensyon na patayin si Tito. Hindi rin ako nito ginalaw. Siguro dahil sa suot kong kwintas na gawa sa purong tanso.
latag na ang dilim nang makauwi kami sa bahay. Alalang-alala na noon sina nanay at tatay at hindi na sila mapakali dahil alam nilang may mga aswang na napapabalitang kumakalat sa lugar namin. Pagdating namin sa bahay ay nakita nilang putlang-putla ako. Kaya naman inusisa nila si Tito. Doon na nga niya ikinuwentong tungkol sa aswang na sumugod sa amin. Nakita nila ang sugat sa leeg ni Tito, kaya naman lalo silang nabahala. Kagad nilang ginamit yon at sinabihan kaming wag na wag kaming magpapaabot ng gabi sa bukid. Kinabukasan, napansin ko na lalong lumaki yung sugat sa leeg ni Tito. Namagarin yung mga ugat niya. Simula umaga ay parang balisa na siya. Mas lalong naging kakaiba ang ikinikilos niya nang sumapit ang tanghali kung saan tirik na tirik ang araw. Imbis na mag-araro siya sa bukid, ay nagkulong siya sa bahay. Para bang ayaw niyang nasisikatan ng araw. Tuwing bubuksan ko ang pinto, ay napapatakip siya ng mga mata niya. Napaka-weirdo talaga ng ikinikilos niya ng araw na yon. Hinayaan ko na lamang siya. Lumabas na lang ako at nakipaglaro sa ibang bata. Pasado 4:00 na ng hapon nang bumalik ako sa bahay. Nagulat ako nang mapadaan ako sa kulungan ng manok namin. Nakabukas lahat ng takip at wala na rin yung mga manok. May nakita akong nakakalat ng dugo papasok sa bahay. Sinundan ko yon hanggang sa matuntun ko ang kwarto ni Tito. Nagtaka ko kaya naman, dali-dali kong binuksan ang pinto ng kwarto nito. Napangangan na lamang ako nang makita kong puro dugo ang bibig niya. Kumakain siya ng buhay na manok at sa tansya ko ay marami na siyang nakain. Hindi ko alam ang mararamdaman ko nun. Takot na takot ako, lalo na't nag-iba yung mukha niya. Nagkaroon yun ng mga itim na ugat. Nalilisik din ang mga mata niya. Waring gutom na gutom siya at kahit naroon ako at nakikita na niya ako'y tuloy pa rin siya sa paglantak ng sariwang manok. Napatingin ako sa sahig. Puno ito ng mga balahibo at mga patak ng dugo. 7 ang manok naming nakakulong at lahat ng yon ay wala na sa kulungan. Ang ibig sabihin lang nun ay kinain niya ang lahat ng yon. Nang matapos niyang kainin yung huling manok na hawak niya, ay bigla siyang lumapit sa akin. Mataman siyang nakatingin sa leeg ko. Tumulo ang malapot niyang laway sa magkabilang dulo ng bibig niya. Para bang natatakam siya sa akin. Bigla siyang nagsalita at sinabing gusto raw niyang tikman ang dugo ko. Doon ako napatras at nagsisisigaw. Halos takbuhin ko palabas ang kwarto niya. Mabuti na lang at dumating si nanay at tatay. Nagulat sila nang makita kong tumatakbo habang putlang-putla at umiiyak. Tinanong nila ako kung ano nangyari sa akin. Kahit nauutal ako, nasabi ko na naging aswang si Tito at kinain niya yung mga manok. Nung una ay halos hindi sila makapaniwala sa akin. Ngunit hindi pa man sila nakakapasok sa bahay, ay nakita na nila si Tito sa ganoong itsura. Sinugod sila nito. Mabuti na lang at nagawa siyang pigilan ni tatay. May pangontrang Latino orasyon si tatay, kaya naman nang banggitin niya yon, ay nawala ng malay ang tito ko. Unti-unting nawala yung mga itim na ugat sa mukha niya. Mapalad siya dahil albularyo si tatay at kahit papaano'y napigilan nito ang tuluyang pagiging aswang niya. Ang sabi ni tatay, kaya raw nagkaganon si Tito, ay dahil yun sa laway ng aswang na may kakayahang manghawa. Yun palang dahilan kung bakit iniwan ng aswang si Tito matapos niya itong kagatin noong makasagupa niya ito. Yun ay dahil gusto lamang niya itong hawaan. May pinainom si tatay sa tito ko. Matapos niya yung inumin, ay nagsuka ng nagsuka si Tito. Isinuka niya yung itim at malapot na likido
pati na rin ang mga kinain niyang hilaw na karne. Halos 1 linggo rin siyang ginamot ni tatay hanggang sa tuluyan ng mawala sa kanya ang naipasang laway ng aswang. Magandang gabi, Pinuno. Ako si Rosaling. Taga General Santos po ako. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tunay na karanasan po ni Nanay. Naikwento lang po niya sa akin ito noong nag-aaral na ako ng high school. Kung hindi ako nagkakamali, ay 15 anyos na po ako noon. Noong mga panahong kasing edad niya ako, napakalayo ng eskwelahan sa kanilang bahay, kaya naman kapag wala siyang baon na pagkain, ay napipilitan siyang kumain sa malapit na karinderya sa kanilang lugar. Halos magkakadikit lang ang mga karinderya roon, pero kapansin-pansin na maraming bumibili at talaga namang pinipilahan ang karinderya sa pinakadulong hanay. Yon ay walang iba kundi ang karinderya ni Aling Pasita. Isang araw, hindi raw nakapagbaon si Nanay, kaya naman paglabas niya sa eskwelahan, kaagad siyang nagpunta sa mga nakahilerang karinderya. Niyaya siya ng kaklase niya na doon na lamang sila kumain sa pwesto ni Aling Pasita. Bukod kasi sa napakamura ng pagkain, ay napakasarap pa ng bawat putahing nakahain doon. Yun umanong dahilan kung bakit hindi nauubusan ng customer ang matanda. Yun ang unang pagkakataon na kakain doon si Nanay, kaya naman nagtanong-tanong muna siya kung alin sa mga pagkaing naroon ang madalas bilhin ng karamihan. Yung lugaw na may utak umano ang pinakapaborito ng lahat. Napakalinamnam kasi nun at tamang-tama ang lasa. Ayon kay Aling Pasita, utak ng baboy ang isinasahog niya roon. Ganun na lang daw ang pagkaing in-order ni Nanay. Gumain na lang siya doon sa kaklase niya na ganun din ang binili. Umuusok pa raw yun ang ibigay sa kanila ng matanda. Pumwesto si Nanay sa dulong mesa. Mahiyain kasi siya, kaya hindi siya komportable na sumasabay sa maraming tao. Tinikman daw niya ang lugaw at maging siya ay walang ibang masabi kung hindi napakasarap nun. Pinakakakaiba yun sa lahat ng mga natikman na niyang lugaw. Nanunuot sa bibig ang linamnam nito at hindi rin ito maalat. Tamang-tama lang ang sangkap. Kaagad na naubos ni Nanay ang pagkain niya at masasabi niyang napakasulit ng kanyang ibinayad. Naisip ni Nanay na pagka-uwi niya galing sa eskwelahan, ay bibilihan niya ng lugaw roon ng kapatid niyang lalaki at ang tiyuhin kong si Tito Nonoy. Nang matapos ang klase ni Nanay, dumaan nga siya sa karinderyang yon. Bumili siya ng isang order at ipinabalot niya yon sa plastik. Dinagdagan pa ng maraming utak ni Aling Pasita ang kanyang binili dahil papasara na rin ito. Sa lahat kasi ng karinderya doon, si Aling Pasita lamang ang maaga kong magsara. Hindi ito inaabot ng 5:00 ng hapon. Masayang umuwi si Nanay sa kanilang bahay. Pagdating niya sa kanila, kaagad niyang hinanap si Tito Nonoy. Nang makita niya raw ito, ay kaagad niyang iniabot dito ang binili niyang lugaw. Tuwang-tuwa naman ang tiyuhin ko. Nagpasalamat ito at kaagad na siyang nagpunta sa kusina para isalin sa mangkok yung lugaw. Noon pa man ay hilig na ni Tito Nonoy na maglagay ng kalamansi sa lugaw o kahit na sa pansit pa. Gustong-gusto niya kasing nalalasahan ng asim ng kalamansi. Dali-dali siyang nagpunta sa likod ng bahay at saka pumitas ng 2 malalaking kalamansi sa mismong tanim nila. Nang pigain na raw niya ang kalamansi sa mismong lugaw, laking gulat niya nang bigla yung kumulo at dali-dali niyang tinawag si Nanay, pati na rin sina Lolo at Lola. Ipinakita niya yung lugaw na pinigaan niya ng kalamansi. Wala itong tigil sa pagkulo at hindi nagtagal ay biglang nag-iba yung pagkain na nasa mangkok.
Ang lugaw ay nagkulay dugo at ang mga utak ng baboy na nakasahog doon ay unti-unting napalitan ng parte ng katawan ng mga tao. Nakita nila ang isang malaking bilog at nang titigan nila itong mabuti ay nagimbal sila dahil isa pala yung mata ng tao. May nakita rin silang 2 tainga at pinira-pirasong atay. Naging katakatakot ang itsura ng lugaw. Kagad tinanong ni Lolo kung saan galing yung biniling lugaw ni Nanay. Anyay, hindi raw yung tunay na lugaw dahil pagkain nyo ng aswang. Marahil umano na ang nagluto nun ay isang aswang na gumagamit na pambulag para lansiin ang kanyang mga suki sa karinderya. Tanging ang katas ng kalamansi lang ang makakapagpawala ng bisa nung pambulag. Mabuti na lang ay nakahiligan na ni Tito Nonoy na magpiga ng kalamansi. Kahit papaano'y naiwasan nilang kainin yon. Nagsuka si Nanay nun. Naalala niya kasi na ganun ang kinain niya sa karinderyang yon. Ang ibig lang sabihin nito ay nakakain na siya ng tao. Takot na takot si Nanay. Akala pa nga niya mahahawaan siya ng mga aswang dahil kumain siya ng mga pagkain na gawa sa mismong karne ng tao. Awa naman ng Diyos, hindi naman yon nangyari. Kinabukasan, muling pumasok si Nanay sa eskwelahan. Sa pagkakataong yan, ay nagdala siya ng isang supot ng kalamansi. Ang tumatakbo umano sa isip niya noon ay kung paano niya matutulungan yung mga taong walang kaalam-alam sa malagim na sikreto ng karinderya ni Aling Pasita. Nang sumapit ang kanilang tanghalian, muli siyang niyaya ng mga kaklase niya na kumain sa karinderyang yon. Habang nasa daan sila, ibinulong niya sa mga kasamahan niya kung ano yung natuklasan niya. Ayaw siyang paniwalaan ng mga yon, kaya naman inabutan niya ng tig-iisang kalamansi ang bawat isa sa kanila at sinabihan niya ang mga yon na pigaan ng kalamansi yung mga ulam na bibilhin nila roon. Bagaman nag-aalinlangan, ay kagad namang sinunod ng mga yon si Nanay. Bumili sila ng adobo, minudo, at giniling. Habang si Nanay naman ay palihim na namigay ng kalamansi sa mga kakilala niyang kumakain doon. Hinikayat niyang mga yon na pigaan ng kalamansi ang kanilang ulam. Makalipas lang ang ilang minuto, napuno ng takot ang halos lahat ng mga kumakain sa karinderya ni Aling Pasita. Lahat ng mga nagpiga ng kalamansi ay nagimbal nang makita nila ang tunay na itsura ng putahing nasa kanilang pinggan. Ang dinuguan ay biglang naging mga sariwang bituka ng tao na hiniwa sa maliliit na parte. Ang minudo ay nagkaroon ng mga sariwang atay at ilan pang bahagi ng mga sariwang laman loob. Ang sarsa nun ay naging malapot na dugo. Samantala, mga putol-putol na daliri ng tao ang naging anyo ng adobo. Halos naduwal ang lahat nang makita ang malalaki at matatabang uod na nagkalat sa paligid ng karinderya ng matanda. Bumakas ang galit sa kulubot na mukha ni Aling Pasita at biglang nanlisik ang mga mata niya at naging kulay pula. Lalong natakot ang mga estudyanteng naroon, lalo na nang biglang nagbagong itsura ng matandang tindera. Tanghaling tapat ngunit, nagawa pa rin itong palabasin ang tunay niyang anyo. Nagsilabasan ang mga maiitim na ugat sa mukha nito. Natakot ang lahat, kaya naman nagtakbuhan sila at sinubukang umanong humabol sa kanila ni Aling Pasita. Ngunit hindi na nito nagawa dahil sobrang init kasi ng sikat ng araw noon, kaya hindi siya makalabas sa karinderya. Isa pa, namamaga ang kanyang nalapnos na palad. Nahawakan niya kasi ang barya na ibinabad sa katas ng kalamansi. Si Nanay mismo ang nagbayad ng baryang yon at sinadya niya itong ibabad sa kalamansi. Kitang-kita ni Nanay at ng mga kaklase niya kung paano nalaptos
at naging kulay itim yung palad ng matanda. Simula ng mabukong sikreto ng karinderyang yan, ay hindi na muli pang nagpakita si Aling Pasita. Ang kwentong ito ay karanasan ng mga magulang ko. Bata pa lang ako'y ikinuwento na nila ito sa akin. Hindi ko man halos paniwalaan noon, ngunit talagang nangyari ito sa tunay na buhay. Taong 1985 nang maganap ito. Bagong mag-asawa pa lang noon sina nanay at tatay. Wala pa silang anak. Meron silang negosyo na paupahan, kung saan doon na nga nila naranasan na magkaroon ng tenant na aswang. Isang umaga, may dumating na mag-asawa na tansya ni nanay. Nasa late 40s na ang edad. Inupahan nila ang maliit na apartment na halos katabi lang ng mismong bahay na tinitirahan ni nanay at tatay. Yung unang araw na paglipat ng mag-asawa sa apartment, may nangyari ng kakaiba. Hating gabi, nakarinig sila ng ingay na nanggagaling sa kabilang apartment. Sinundan niyo ng sigaw ng isa sa mga tenant nila. Dali-daling bumangon si nanay at tatay at saka sila tumakbo palabas ng bahay. Dinala ni tatay yung baril niya dahil buong akala nila ay nakapasok na magnanakaw. Laking gulat nila nang makita ang dalawang nilalang na nasa itaas ng bubunga ng isa sa mga apartment na pagmamay-ari din nila. Doon nakatira yung tenant nilang buntis at yung kapatid pala nito ang narinig nilang sumisigaw. Nagmumura habang nakatingala sa may bubungan at iwinawasiwas ang mahabang itak na kanyang hawak. Natulala na lang si nanay at tatay nang biglang humarap sa direksyon nila yung isa sa may mga pakpak na nilalang na nasa itaas ng bubong. Dahil sa liwanag na hatid ng bilog na buwan, ay malinaw nilang nakita ang katakatakot nitong itsura. May mga makakapal na balahibo ito sa muka at matutulis na ngipin na katulad ng mabangis na lobo. Maitim na maitim ang labi nito at nakaluwa yung dalawang mata na nagbabago-bago ng kulay kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan. Kaagad ding lumipad paalis ang mga yan nang mapansin nilang isa-isa nang nagsipagsindi ang mga ilaw sa iba pang apartment. Senyales na marami nang nagising noong mga oras na yon. Nanginig sa takot si nanay, lalo na nang lumipad ang mga yon at doon pa mismo dumaan sa may tapat nila. Yon ang unang pagkakataon na nakakita sila ng aswang. Nang akmang papasok na sila sa bahay, ay napatingin sila roon sa inuupahan ng bago nilang tenant. Hindi bukas ang ilaw doon pero katakatakang bukas ang mga bintana at halatang bukas din ang pinto dahil may siwang pa ito ng mga isang dangkal. Kinabukasan, nakasalubong ni nanay yung mag-asawang umupa ng katabi nilang apartment. Ngumiti si nanay at binati sila, ngunit yumuko lamang ang mga yon at tila ba hindi makatingin ng diretso kay nanay. Napansin ni nanay na may hawak na plastik yung babae. Dahil medyo malinaw ang plastik, kitang-kita niya na mga malalaking bituka ang laman nito. Akala nga niya noong una ay isaw lang yon ng baboy. Kaagad na nagpaalam si nanay dahil hindi niya matiis yung umaalingasaw na amoy ng bagay na nasa loob ng plastik. Napakalansat nangangamoy bilas ang karne. Nagulat pa si nanay nang biglang isalya ng lalaki yung pinto ng apartment. Dahilan upang lumikha yun ng malakas na tunog at parang nagdadabog ito o may kung anong ikinagagalit. Nang sumapit ang ikalawang gabi ng mag-asawang tenant, mas lalong lumala ang katakatakot na pangyayari. Nagising si tatay mga pasado 2:00 ng madaling araw dahil nakarinig siya ng nakakangilong tunog na para bang may kumukutkot sa kanilang bintana. Nang hawiin niya ang kortina para tingnan kung ano ang pinagmumula ng ingay, napatras siya sa takot dahil tumambad sa kanya ang mukha ng aswang
na nagpupumilit makapasok doon. Gawa sa salamin ng bintana, kaya naman malinaw na nakikita ni tatay ang mukha ng aswang. Malaki ang pagkakahawig nito doon sa tenant nilang lalaki na bagong lipat. Dagdagan lang yon ng mga balahibo sa muka. Kinalampag nito ng kinalampag ang bintana. Umaalog na raw yung salamin at malapit na itong mabasag dahil sa lakas ng puwersa. Maging si nanay ay nagising na rin noong mga sandaling yon. Napasigaw pa siya nang makita na maging doon sa kabilang bintana ay may aswang na nagpupumilit pumasok. Ilang minuto pa ang lumipas, yung bintana sa tapat ng kanilang mismong higaan ay tuluyan ng nabasag. Nagsisisigaw sa takot si nanay, lalo pat gumagapang napapasok sa bintana yung aswang na babae. Inilabas pa nitong mahaba niyang dila na tila ba nagpapakita ng pagkatakam kay nanay. Nasindak si tatay at saglit na natulala, pero kaagad din siyang nakabawi sa pagkabigla, lalo pat maging yung kabilang bintana ay tuluyan na ring nabasag. Yung aswang na lalaki ay mabilis na nakapasok sa bintana dahil mas malaki ang nagawa nitong sira. Umiral kay tatay ang pagiging pulis niya, kaya agad niyang kinuha ang kanyang kalibre 45 na baril at pinaputukan yung dalawang aswang. Sa harap mismo nila ay biglang nagbago ang anyo ng mga yon. Naging uwak sila at mabilis na lumipad papalayo. Noong mga oras na yon, ay hindi alam ni nanay na mahigit 1 buwan na siyang buntis at ako nga yung batang pinagbubuntis niya noon. Yun marahil ang dahilan kung bakit inaaswang sila. Sinundan ni tatay yung mga ibon. Nakita niyang dumapo ang mga yun sa likuran mismo ng nirerentahang apartment ng mag-asawang tenant. Maya-maya ay narinig niyang parang bumukas yung pintuan ng apartment na yon. Sumilip siya sa siwang ng bintana nun at nakita nga niya na nasa loob na ng apartment yung mag-asawa. Nakapagtataka dahil gising pa ang mga yon. Gayong, 3:00 pa lang naman ng madaling araw. Doon na nagkaroon ng hinala si tatay na yung mag-asawang yon ang mga aswang. Kinaumagahan, tumambay si tatay sa harapan ng pinto ng apartment ng mag-asawa. Hinihintay niyang lumabas ang mga yan dahil naglagay siya ng asin at abo sa tapat ng pintuan. Makalipas ng mahigit kalahating oras, bumukas ang pinto. Magkasabay na humakbang palabas ng pintuan ng mag-asawa, ngunit sabay din silang napahiyaw at tila ba napaso nang maapakan nila yung asin at abo na ibinudbud ni tatay sa harapan ng kanilang pinto. Kitang-kita ni tatay na umusok at nalapnos yung mga parteng nalagyan ng asin at abo at yun ay ang kanilang talampakan at sakong. Lumapit si tatay sa kanila habang sila naman ay humahakbang paatras. Binalaan sila ni tatay na kung hindi sila aalis sa araw ding yon, malalaman ng lahat ang kanilang itinatagong sikreto. Nagbanta na rin siya na papatayin niya ang mga yon sa pamamagitan ng baril at ng mga tansong bala. Hindi raw nakapagsalita ang mag-asawa. Tahimik silang yumuko at mabilis na nag-empake. Dahil na rin sa takot nilang malaman ng lahat na sila'y mga aswang. Pagalis ng mga aswang sa apartment, may nakita pa raw si nanay at tatay na naagnas at inuuod na bitukan ng tao doon sa ilalim ng lababo. Maging ang mga natuyong bahid ng dugo roon, pikit mata na lang nilang nilinisan. Simula nang mangyari yon, ay mas naging maingat na sina nanay at tatay sa pagtanggap ng mga taong gustong umupa sa kanilang paupahan. Mahirap na. Baka maulit na naman ang naging karanasan nila sa mag-asawang aswang na rumenta sa kanila. Hanggang dito na lang po, Pinuno. Salamat po.